Mga idol, magandang umaga po sa lahat. Ah, Maulan po na umaga. Grabe yung ulan dito mga idol. Simula pa kaninang umaga hanggang ngayon, patuloy pang pumapatak yung ulan dito. Hindi naman ganun kalakasan, ngunit talagang ah, bumabaha din dito dahil sa patuloy na pag-ulan. So ingat po tayong lahat sa mga kaibigan natin na talagang sa Cebu, laging bumabaha dahil sa ulan. So ang kwento natin ngayon dito sa Agimat Stories mga idol ay kwento sa isa doon sa dalawang ampon ng pamilya nila ni Arturo. Kung naalala ninyo mga idol, meron pong dalawang ampon ang pamilya nila. Isa doon, itong si Nonoy, yung anak ng mortal na kalaban nila ni Arturo, anak ni Alfredo. Inampon niya at itinuring na anak. At yung pangalawang ampon nila ay si Agura mga idol, yung batang halimaw na kung saan maliit pa lamang ito ay inampunan nila at itinuring din na anak kasama ang mga anak nila ni Arturo at Lucila na sina Bibi Arturo at Turo, pati na itong si Nonoy ang isa pa nilang ampon. So ang kwento natin ngayon mga idol ay tungkol sa paglaki ng batang si Agura. Tungkol sa kanilang pagpunta sa tinatawag na Isla ng Bungo, kung saan doon ginaganap o gaganapin ang pagsapit ng ika-18 kaarawan ni Agura, at doon nila nakakalaban ang napakaraming bilang ng mga aswang. So ngayon mga idol, simulan na po natin ang kwento ng batang halimaw na si Agura. Habang nagpapatuloy ang buhay nila ni Arturo, lumalaki at lumalakas na rin ang kanyang mga anak at ang kanyang dalawang ampon na sina Nonoy at Agura. Napamahal na din kay Arturo ang mga ito, maging kay Lucila at Tatay Damaso, ang dalawang ampon. Itinuring na tunay na mga anak ang mga ito ng mag-asawa. Nakakatulong din ng malaki ang mga ito sa kanila, lalo na sa pakipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Katulong nila ang mga ito doon sa pagbabantay sa gubat ng Sinawahan kasama sina Tatay Dadoy. Makalipas kasi ang maraming mga taon, malaki na ang ipinagbago ng mga ito. Nang mag-edad 18 taong gulang na itong si Agura, na pagpasyahan nila ni Arturo na idadaos ang kaarawan nito doon sa isang Isla de Fuego, o mas kilala bilang Isla ng Bungo. Dahil kung titingnan mo ito galing sa malayo, nakahugis bungo ang buong isla. Napakaganda kasi ang mga buhangin at baybay dagat doon sa lugar. Maraming mga turista din ang nagpupunta doon. May ilang naninirahan doon sa tabing dagat at nagtayo ang mga ito ng beach resort at mga paupahan ng mga bahay. Dahil nga sa kagandahan ng lugar, dinudumog agad ito ng mga turista at ibang mga lokal na gustong magsaya at lumanghap ng preskong hangin. Sakay ng isang bangkang dimotor, papunta na sina Arturo doon sa lugar. Unang bisis din nila na makapunta doon sa lugar. Medyo may kalayuan kasi ang islang ito doon sa isla ng Siquijor. Aabutin din ng mahigit sa 1 oras ang biyahe gamit ang mga bangkang dimotor. Maliit lamang ang isla, ngunit napakamasukal ang kabundukan sa lugar na ito. Ayon pa sa mga nakatira doon sa mga baybayin, hindi na nila hinahangad pa na galugarin ang bundok dahil may mga nasipat ang ilan sa kanila na mga nilalang na naninirahan doon sa mga kagubatan ng Isla ng Bungo. Hindi naman namimisti ang mga ito sa kanila, kaya pinabayaan na lang nila ang mga ito at nagpukus lamang sa kanilang mga negosyo. 2 beach resort ang pinakakilala doon sa lugar. Ang beach na Tanawan ang napili nila ni Arturo. Hindi ganon kadami ang mga taong nandoon dahil na rin siguro sa masama ang panahon sa buong isla na iyon. Bukod sa 4 na mga naninirahan doon at nagtatayo ng mga negosyo,
tanging 5 mga pamilya ang nandoon lamang. May mga nakasunod sa bangka nila ni Arturo nang papunta sila dito sa isla. Ngunit biglang lumakas ang hangin at alon, kaya bumalik na lang muna ang mga ito at nagpalipas sa masamang panahon. Ang mga nasa isla ay ang pamilya nila ni Arturo. 3 dayuhan, isang buong pamilya din na galing ng isla ng Walog, bagong mag-asawa na kapwa mga pulis, at ang isang matanda na si Lolo Dilpin kasama ang 2 apo nito na isang lalaki at isang babae. Kahit kakaunti lamang sila doon sa isla, masaya pa rin sina Arturo dahil magkakasama silang magkakapamilya at kasama din nila ang mga membro ng misyonaryo, ang kanyang kapatid na si Abner, itong si Supremo, Hidalgo at Leo. Kasama din nila ni Arturo at Lucila si Tatay Damaso, Nonoy at Arthur. Masayang naliligo agad ang mga ito doon sa dagat. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, bago pa ang pagpunta nila ni Arturo sa islang ito, may nangyayaring patayan pala doon sa lugar ng isang nagmamay-ari ng resort ng isla. Sinubukan pala ng mga ito na pumasok doon sa gubat para sana mangayam ng mga hayop. Ngunit nakakasalubong nila ang mga nilalang doon sa gubat. Mga naninirahan sa isla, matagal ng panahon ang nakalipas. Nagkalat ang mga ito sa mga kagubatan ng isla ng Bungo. Mga aswang na kubot at sobrang dami ng mga ito. Libo-libong mga kubot na aswang ang naninirahan sa isla. Dahil sa pagtatagpo ng grupo nila ni Don Gaspar at ng ilang mga kubot na aswang, nagkaroon ng paglalaban sa 2 panig. Dahil sa takot ng mga tauhan nitong si Don Gaspar, pinaputukan nila ang mga kubot hanggang sa gumanti na din ang mga ito sa mga pag-atake. Napatay ang isang tauhan nitong si Don Gaspar at napatay naman nila ang 3 sa mga aswang. Isang araw bago dumating ang grupo nila ni Arturo doon sa isla, umalis na doon sa isla ang grupo naman ni Don Gaspar dahil sa pangamba na baka balikan sila ng mga kubot na aswang. Iniwan ito ang resort at dinala ang lahat ng mga tauhan paluwas ng isla ng Siquijor. Walang kaalam-alam ang 3 negosyante na naiwan doon sa isla sa nangyaring iyon. Kaya sa araw na iyon, pababa na ng patag ang libo-libong mga aswang para ubusin ang lahat ng mga makikitang tao sa patag at doon sa mga baybay dagat. Walang kaalam-alam sina Arturo at ng lahat ng mga taong nandoon sa paparating na panganib sa kanila. Parang mga langgam sa dami ang mga kubot na aswang na pababa ng patag. Binaybay ng mga ito ang gilid ng kakahuyan hanggang sa makarating doon sa tinatawag na Paraisong Azul, kung saan nandoon ang mga beach resort. Ngunit tumigil muna ang mga ito doon sa tapat ng mga kakahuyan. Malapit na ang mga ito sa baybayin. Wika ng namumuno sa kanila. Malapit na ang gabi. Hihintayin natin ang pagkagat ng dilim bago natin atakihin ang buong lugar. Walang ititirang buhay. Patayin silang lahat. 5:00 na ng hapon. Sina Tatay Damaso, Lucila at Agura, nasa loob pa ang mga ito ng paupahang kwarto. Napagod kasi ang mga ito sa biyahe nila, kaya nagpapahinga muna ang mga ito. Habang sina Arturo, nakaupo ang mga ito doon sa batuhan kasama sina Hidalgo, Leo at Supremo. Nagkwikwentuhan at nag-iinuman. Samantalang sina Abner, Nonoy at Arthur, naliligo ang mga ito doon sa dagat, kasama naman ng isa pang pamilya na kasabayan nila sa pagpunta doon sa lugar. Ang iilan sa mga panauhin, may mga kumakain at nasa kwarto. Ang mga ito, padilim na. Pabalik na sana sina Arturo sa kanilang inuupahan para makakain. Doon sa unahan, namataan nila
ang tatlong dayuhan na naglalakad doon sa labasan ng resort. Nakita din nila ang isang matanda na akay-akay ng dalawa, isang binata at isang dalaga. Kasama ng mga ito ang tatlong tauhan naman ng resort. Ngunit habang naglalakad itong si Arturo, agad itong napatigil. Dahil kakaiba kasi ang kanyang naramdaman. Nagtataka si na Supremo at nagtanong agad kay Arturo. Bakit ka tumigil, Arturo? Ano ang meron doon sa mga kakahuyan? Nakatitig kasi itong si Arturo doon sa kakahuyan. Supremo, parang may mga kakaibang nilalang akong naramdaman doon sa mga kakahuyan. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Ang muling tanong ni Supremo. Ngunit hindi na ito nasagot ni Arturo nang makita nila ang napakaraming mga nilalang ang nagsilabasan doon sa kakahuyan. Kahit na kumakalat na ang kadiliman, naaninag pa rin nila ang sobrang dami ng mga ito. Diyos na mahabagin, anong klaseng mga nilalang ang mga iyan, Arturo? Tanging nasambit nitong si Supremo. Nang makabawi sa wisyo at pagkagulat ang mga ito, agad nilang naisip ang tatlong dayuhan at ang matanda na nasa labas ng resort. Wika agad ni Arturo. Mga kubot na aswang ang mga iyan, Supremo. Napakarami nila. Kailangan natin na makuha at matulungan ang mga tao na nasa labas. Mabilis nang kumilos ang mga ito. Tumatakbo na ang mga ito palabas na ng resort. Habang ang nasa itaas ng isang gusali, parang namalikmata ang mga ito nang maaninag ang napakaraming mga nilalang na galing doon sa kakahuyan. Hindi kasi nila maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Hindi pa nila alam kung totoo ba ang lahat ng mga ito. Habang sina Arturo, rinig na nila ang mga angil at alulong ng mga kubot na aswang. Ngunit ang tatlong mga dayuhan, parang napatigalgal lamang ang mga ito at nakatitig sa mga paparating na mga aswang. Huli na nang tumakbo ang mga ito dahil nakakalapit na ang mga aswang sa kanila. Habang sina Supremo, Hidalgo at Leo, inabot nila agad itong si Lolo Delfin at ang dalawang kasama nito na mga apo. Itong si Arturo, dumiritso ito sa pagtakbo para matulungan sana ang tatlong dayuhan sa unahan. Ngunit huli na din siya. Agad na narinig niya ang sigawan ng mga ito ng pagtulungan na lapain ng mga aswang. Sa sobrang dami ng mga kubot, agad na nagkagutay-gutay ang katawan ng tatlo. Kaya pumihit na ng takbo itong si Arturo pabalik. Ang nasa isip niya ngayon, kailangan na ipaalam niya sa buong lugar ang pagsalakay ng mga aswang. Wika ni Arturo, nadalhin na ang tatlo doon sa kanilang inuupahan. Habang itong si Arturo, nagsisigaw na ito papunta pa doon sa ibang mga nasa resort para ipaalam ang panganib na papalapit. Ngunit kahit na narinig ng iba ang sigaw ni Arturo, hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito hanggang sa makita nila ang napakaraming mga aswang na agad na pumalibot doon sa buong lugar. Nagtatalunan ang mga ito at inakyat agad ang mga gusali na nandoon. Inatake ang bawat makitang mga tao. Habang sina Abner, Arthur at Nonoy, nagtataka ang mga ito nang makarinig ng mga sigawan at kaguluhan. Pati ang mga kasama nila doon na isa pang pamilya. Umahon na ang mga ito sa dagat at tiningnan ang buong paligid. Kita kasi nila ang buong kapaligiran ng resort dahil sa may mga ilaw ang nakapalibot doon sa lugar. Nakakarinig na sila ng mga putok at nakita nila ang mag-asawang pulis na nagtatakbo at nagsisigaw. Mga aswang! Mga aswang! At napatitig sina Abner, Arthur at Nonoy sa mga aswang na parang mga langgam na agad na bumabalot doon sa lugar sa sobrang dami.
Napakarami ng mga ito. Nagtatakbuhan na din ang mga kasama nila ni Abner at nagsisigawan. Kaya sabi ni Abner na sumunod ang mga ito sa kanila. Nakakita kasi ng isang malaking bangka itong si Abner doon sa may malapit na pangpang. Pwede silang magtatago doon. Mabilis nilang hinatak ang mga ito papunta doon sa may pangpang. Kasama na din nila ang dalawang mag-asawang pulis. Ngunit sa bilis ng mga aswang, agad silang naabutan. Wikang muli nitong si Abner, "Dadalhin ko sila doon sa bangka. Nunoy, Arthur, kakayanin ninyo na harangin ang mga aswang na iyan." Tumango lamang ang dalawang binata. Humarap ang mga ito sa mga papalapit na mga kubot na aswang. Umaangil na din ang dalawa. Lumabas na ang kanilang mga matutulis na kuko at mga pangil. Nakahanda na sina Arthur at Nunoy. Nang makalapit na ang mga kubot sa kanila, biglang umigpaw itong si Nunoy at Arthur. Inabot agad ng dalawa ang mga aswang na kubot. Binitbit agad nitong si Arthur ang isa at pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatapos, hinablot ang dalawa pa at pinagkakagat ang mga ito sa liig. Ganon din ang ginawa nitong si Nunoy. Matapos na maibagsak ang isang kubot at itinarak ang matulis nitong kuko sa liig ng nilalang, agad itong gumulong at umigpaw. Pinagkakalmot ang mga aswang. Gulat na gulat pa nga ang mga kubot dahil sa sobrang bangis at lakas ng dalawang binata. Sobrang bilis din ng mga ito na hindi na nagawa pa ng mga kubot na makailag sa kanilang mga ginawang pag-atake. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga aswang at agaran na namamatay ang mga ito. Habang itong si Abner, pagkadating ng mga ito doon sa pangpang, pinapapasok agad ang kanyang mga kasama doon sa loob ng bangka. At pagkatapos, pumihit ito ng takbo pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Arthur at Nunoy para tulungan ang dalawang pamangkin laban sa mga kubot na aswang. Sa kabilang banda naman, itong si Arturo, agad na umigpaw ito at umakyat ng gusali na parang pusa sa sobrang bilis. Hinahabol nito ang mga aswang na umaakyat din doon padaan sa mga dingding ng gusali. Nasa ika-4 na palapag kasi ang may-ari ng resort ng kanilang tinutuluyan. Kailangan niyang tulungan ang mga ito. Habang ang mga trabahador naman ng resort na iyon, nasa unang palapag ang mga ito at nagtatago doon sa isang stock room. Naabot agad ni Arturo ang dalawa sa mga kubot na aswang na nasa bintana na ng isang kwarto doon sa gusali. Hinablot agad ito ni Arturo at binitbit papunta doon sa teres. Bago pa bumagsak ang mga ito doon sa lugar, kinagat na ni Arturo ang liig ng isa na agaran na ikinamatay nito, habang ibinaon ang matutulis na kuko doon sa isa pa. Pagbagsak ng dalawang aswang doon sa sahig, agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Patuloy na nagpatalon-talon itong si Arturo at inabot ang mga aswang doon sa itaas. Patay na naman ang dalawa pa nang matamaan ang mga ito ng kanyang mga kalmot. Wasak ang dibdib ng isang kubot ng pagkakalmutin na ito ni Arturo sa buong katawan, hanggang sa pinagtutulungan na itong si Arturo ng mga aswang. Nagtalunan ang mga ito papunta sa kanyang kinaroroonan, kaya nang mapansin niya ito, agad siyang umigpaw papunta doon sa isang bintana at nagmamadaling makapasok. May nakita siyang mga gamit at iniharang niya ang mga ito doon sa may bintana nang makapasok na itong si Arturo para hindi siya masusundan. Ngunit nakapasok pa rin ang dalawa sa mga ito bago tuluyan niyang maiharang ang mga kagamitan doon sa loob ng gusali. Napangiti na lamang itong si Arturo. Umaangil ang mga aswang at nakatuwad, akmang susugod na sana ang mga ito sa kanya. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito,
Naunahan na ang mga ito ni Arturo. Napangasab na lamang ang isang aswang nang bumaon ang mga matutulis na kuko ni Arturo sa dibdib nito, habang ang isang kamay nakahawak naman ito sa liig ng isa pang aswang. Nang bumagsak sa sahig ang isang aswang at namatay, hinaltak niya ang isa pang aswang at pinag-uuntog ang ulo nito sa dingding hanggang sa bawian na rin ito ng buhay. Sumilip si Arturo sa labas. Nakikita pa rin niya ang sobrang dami ng mga kubot na aswang na umaaligid doon sa lugar at gustong makapasok sa loob ng gusali. Nasipat din niya ang maraming mga aswang doon sa kanilang inuupahan na mga kwarto. Ngunit hindi na bahala itong si Arturo dahil nandoon sina Lucila, Tatay Damaso at ang grupo ng misyonaryo. Ang iniisip niya ang mga kasamahan nilang nagpupunta dito sa isla. Hindi niya mailigtas ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Pagkatapos, mabilis na hinahanap ni Arturo ang kinaroroonan ng may-ari ng resort. Tinatawag niya ito hanggang sa matagpuan niya ang mga ito doon sa isa pang kwarto. May mga nasipat na silang mga aswang doon sa dulo ng gusali. Maaaring nakakapasok na ang iilan sa mga ito doon sa loob. Mabilis na pinuntahan ni Arturo ang isang kwarto. Bumungad sa kanya ang takot na babae kasama ang isang lalaki at dalawa pang babae. Ang mga ito ang nagmamay-ari ng resort. Wika agad ni Arturo. Tara na, may mga aswang ang nakapasok dito sa ika-4 na palapag. Magiging delikado kapag manatili kayo dito sa itaas. Kailangan natin na makababa at makahanap ng paraan para makapunta doon sa mga kasamahan namin. Huwag kayong mag-alala. Protektahan ko kayo. Kahit na hindi nila kilala itong si Arturo, ngunit kailangan nilang magtiwala. Nagtataka pa nga ang mga ito kung bakit agad na nakakapunta sa ika-4 na palapag itong si Arturo na hindi napatay ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na silang lumabas ng kwarto at patakbong pababa papunta doon sa unang palapag. Habang rinig na nila ang mga angil at mga alulong ng mga aswang na lalong nagbigay sa kanila ng sobrang kilabot. Wika ng may-ari ng resort na kailangan nilang hanapin kung nasaan na ang kanyang mga tauhan na nasa baba. Baka may mga nakapagtago pa sa mga ito at hindi pa nabiktima ng mga aswang. Ako na ang bahalang maghanap sa kanila. Kailangan natin na makapunta doon sa kabilang bahagi. Mas ligtas kayo doon. Pinapapasok muna ni Arturo ang mga ito doon sa isang kwarto para makapagtago at para mahanap pa niya ang iilan sa mga tauhan ng resort na iyon. Wala kasi silang nakikita na mga katawan o palatandaan na nabiktima na ang mga ito ng mga aswang. Kaya ang hinala ni Arturo, maaaring nakapagtago ang mga ito sa isa sa mga kwarto sa unang palapag na iyon. Mabilis ang mga kilos ni Arturo. Ngunit nang mapunta ito doon sa gawing likuran, nakita niya na nakababa na ang iilan sa mga nakakapasok na mga aswang. Agad na nagtalunan ang mga ito doon sa may hagdanan at umaatake agad kay Arturo. Napagulong agad itong si Arturo at inabot agad ng mga kalmot ang dalawang nakakalapit sa kanya. Pagkatapos, pinagkakalmot niya ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Binitbit ang isa nang tumalon ito doon sa kisame. Pagkatapos, pinagkakagat na ito ni Arturo sa liig. Matapos na gawin yon, hinagip pa niya ang isa at kinubawan na ito sa likod. Walang habas na pinagkakalmot niya ito at pati ang dalawa pa. Agad na bumulagta ang mga ito, warat ang buong katawan. Umigpaw pa itong si Arturo para abutin ang papatalon ng mga aswang. Hinawakan niya ang mga ito sa mga paa at hinila pabagsak sa sahig. Itinarak niya agad
Sa liig ang kanyang matutulis na kuko at paulit-ulit na pinagkakalmot ang mga aswang. Nagpalingon-lingon itong si Arturo matapos na mapatay ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanya. Tahimik na ang kalubluuban ng unang palapag. Pagkatapos, nagsisigaw na siya kung may mga nakatago pa ba sa mga kwarto ng gusali. Ilang sandali pa, mayroong sumungaw doon sa isang stockroom na malapit lamang sa lutuan ng gusali. Mabilis na pinuntahan ito ni Arturo at kinakausap ang 6 na mga trabahador ng resort. Ligtas na ang may-ari ng resort at nasa kabilang kwarto ang mga ito. Maraming mga aswang ang nasa labas at ilang sandali lamang maaaring makakapasok na ang mga ito dito sa loob at mas lalong mamimiligro pa ang inyong mga buhay. Agad na nagsilabasan ang mga ito, 3 lalaki at 3 babae. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa kwarto kung saan iniwan ni Arturo ang grupo ng may-ari ng resort. Ilang sandali pa ang nakalipas nang mapang-abot na ang mga ito. Ang iilan sa kanila nag-iiyakan pa. Ilang taon na din kasi ang pananatili nila sa lugar na ito at hindi nila sukat akalain na mangyayari ang ganito sa kanila. Sumabad na itong si Arturo sa kanila. Kailangan na natin na kumilos bago pa makakapasok ang mga aswang. Dito sa loob, doon sa kabilang gusali, mas ligtas kayo dahil nandoon ang aking mga kasama. Agad na pumihit ang mga ito sa gilid ng gusali. Pagkatapos, lumabas ang grupo nila doon sa likurang bahagi ng gusali. Iilan lamang ang nakikita nilang mga aswang ang nandoon. Ang karamihan kasi ng mga ito papunta doon sa baybay dagat. Doon sa isang bangka, nasipat ni Arturo ang mga naglalaban doon. Sa kanyang isip, maaaring sina Abner na ang mga iyon. Habang ang ilan naman sa mga aswang, nasa itaas ang mga ito ng mga gusali, lalong-lalo na doon sa kinaroroonan nila ni Lucila. May mga narinig na din na mga putukan itong si Arturo, naggaling sa mga baril nitong si Supremo. Utos ni Arturo sa kanyang mga kasama na tumakbo na ang mga ito ng napakabilis papunta doon sa kabilang gusali. At siya na ang bahala kung may mga aswang man ang magnanais na aatake sa kanila. Nag-alangan pa sana ang mga ito, ngunit sumigaw na itong si Arturo. Anumang oras kasi, masipat na sila ng mga aswang na nasa paligid. Kaya nagtakbuhan agad ang mga ito sa gitna ng dilim. Nakasunod naman itong si Arturo at binabantayan ang kanyang mga kasama. Makalipas lamang ang ilang segundo, nagtalunan ang mga aswang na nasa itaas ng mga gusali at papunta ang mga ito sa grupo nila ni Arturo. Doon sa kabilang gusali, habang nasa loob ng kwarto sina Agura, Lucila at Tatay Damaso, kasama naman ang matandang si Lolo Delpin. Nakita nila mula sa may bintana ang mga taong tumatakbo sa baba at nakasunod sa mga ito, itong si Arturo. Wika nito agad kay Tatay Damaso. Tatay Damaso, kailangan ng tulong nila ni Arturo doon sa baba. Papasunod na ang mga aswang sa kanila. Nakita din ng matanda ang mga aswang na nagtatalunan at papunta na sa kinaroroonan nila ni Arturo. Rinig na din nila ang sigaw ng mga kasamahan ni Arturo na humihingi ng tulong. Wika naman itong si Agura. Kailangan nila ng tulong, Mama Lucila. Ako na ang bahala sa kanila. Pipigilan pa sana ito ni Lucila dahil ang balak niya na sila na ni Tatay Damaso ang lalabas. Ngunit mabilis nang tumalon itong si Agura doon sa bintana. Pabayaan mo na ang bata, Lucila. Kaya na ni Agura ang kanyang sarili. Ang wika naman nitong si Tatay Damaso. Salubungin natin sina Arturo doon sa pasukan nitong gusali para agad na makapasok ang mga ito. Mabilis nang lumabas ang dalawa sa pintong iyon. Iniwan muna nila
sina Lolo Delpin at ang dalawang apo nito. Doon naman sa labas, nakipagbakbakan sina Supremo, Hidalgo at Leo sa mga aswang na nakakapasok doon sa gusali. Mabilis nang tumakbo pababa sina Lucila at Tatay Damaso. Wika ng matanda sa grupo ng misyonaryo na kailangan ng tulong nila si Arturo at ang mga taong iniligtas nito. Kaya sumama na rin itong si Supremo kina Lucila. Naiwan naman sina Hidalgo at Leo na patuloy na nakipaglaban sa mga aswang. Habang sina Arturo, umigpaw na ito papunta sa harapan ng mga kasamahan dahil nakakalapit na ang mga aswang. Agad niyang inatake ang mga ito habang sumusugod sa kanyang mga kasamahan ang mga aswang. Sa isang iglap, biglang mayroong isang halimaw ang bumagsak sa kanilang kinaroroonan at hinablot agad ang mga aswang. Pinaghahampas ang bawat mahawakan nito at pinagutay-gutay ang katawan ng mga aswang. Pagkakita ni Arturo, tanging nasambit niya, Agura. Napakabilis nitong si Agura na binitbit ang mga aswang na nakakalapit sa grupo ng mga kasama nitong si Arturo. Ilang taon na din ang lumipas na hindi niya nakita ang pagiging anyong halimaw nitong si Agura. Ngayon na naman, nasaksihan nitong si Arturo ang bagsik nitong si Agura. Makalipas ang ilang sandali, kumilos na din itong si Arturo. Paparami na kasi ang mga aswang na papasugod sa kanila. Kailangan nang makarating agad sila doon sa kabilang gusali. Patuloy na inatake nila ni Arturo at Agura ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Pinaghampas nitong si Agura ang mga bawat mahawakan ng mga aswang doon sa simento sa lugar. Habang itong si Arturo agad na bitbitin ang mga aswang at pagkakalmutin ang mga ito sa buong katawan. Nang makita ni Arturo na papasok na doon sa gusali ang mga nailigtas nila at makita sina Tatay Damaso at Lucila, agad na tumalon itong si Arturo papunta kay Agura. Hindi pa alam ni Arturo kung magagawa ba niyang mapahinahon ang dalagang halimaw. Ngunit kailangan muna nilang umatras para makapagplano sila sa mga susunod na gagawin. Kailangan pa nilang tulungan sina Abner, Nonoy at Arthur na kasalukuyang nakipaglaban doon sa may dalampasigan. Agura, tama na iyan. Kailangan muna natin na makapasok doon sa gusali. Lumingon sa kanya ang halimaw at tinitigan itong si Arturo. Ilang sandali pa, umigpaw na ito at umaatungal ng napakalakas. Umigpaw na ito papunta doon sa bintana sa unang palapag. Ngunit binitbit muna nito ang dalawang aswang at pinagkakagat ito sa liig hanggang sa tuluyan ng tumalon itong si Agura papunta doon sa ikatlong palapag, doon sa kanilang kwarto. Napangiti na lamang itong si Arturo. Ngayon, napagtanto niya na kayang-kaya na palang kontrolin ng dalaga ang pagkahalimaw nito. Mabilis na din na pumihit ng takbo itong si Arturo papasok doon sa pintuan ng gusali. Mabilis na isinarado ni Supremo ang pintuan nang makapasok na itong si Arturo, habang sina Lucila agad nilang dinala ang mga nailigtas papunta doon sa ikatlong palapag. Ngunit ang wika ng may-ari ng resort na mayroong malaking kwarto sa unang palapag at doon nila iniligpit ang lahat na mga lulutuin nila. Mas madali din silang makakalabas kung doon sila magtatago dahil konektado ito sa iba't ibang pintuan. Kaya matapos na makuha nila sina Lolo Delfin at ang mga apo nito doon sa ikatlong palapag, muling bumaba sina Lucila kasama na ang mga ito at itong si Agura na nagbalik na sa pagiging anyong tao. Habang sina Leo at Hidalgo, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga aswang na nakakapasok doon sa gusali. Mabibilis ang kanilang mga kilos dahil nababasag na din ang mga salamin ng mga bintana ng gusali at anumang oras pwede nang makakapasok ang mga aswang.
Pagdating ng mga ito doon sa unang palapag, agad na nilibot nila ang malaking kwarto pati na doon sa kusina at isa pang kwarto na konektado sa kwartong iyon. Tiniyak nila na naisaradong mabuti ang mga pintuan at bintana. Hinarangan din nila ng mga kahoy ang mga bintana para hindi makapasok ang mga aswang kung mabasag man ang mga salamin. Agad na sabi nitong si Lucila, "Ano ang gagawin natin ngayon, Arturo? Kailangan nila ni Arthur at Nonoy ang ating tulong. Hindi kakayanin ni Abner at ng ating mga anak ang sobrang dami ng mga aswang sa labas." Ang sagot naman nitong si Arturo, "May tiwala ako kay Abner at sa ating mga anak, Lucila. Huminahon ka. Alam kong makakagawa ng paraan ang mga ito. Kailangan pa nilang tulungan ang mga ibang tao na nasa labas. May kasama silang naliligo kanina sa dagat na isang pamilya. Alam kong ginagawa na nila ito ng paraan." Tinawag ni Arturo itong si Supremo at Hidalgo. Wika ni Arturo sa mga ito, "Kung malingat ang mga aswang, puntahan natin si Abner, Supremo, Hidalgo. Nasipat ko ang mga ito doon sa baybayin na nakipaglaban sa mga aswang na kubot. Kailangan na makasama natin sila dito sa gusaling ito para makapagplano tayo ng magandang paraan para makaalis agad dito sa isla. At kailangan din natin na halugugin ang mga gusali doon sa unahan, doon sa isa pang resort. Batid kong may mga bisita din ang mga ito at inatake ng mga aswang." Pagkatapos, mabilis nang nagmamasid ang mga ito sa buong paligid at minanmanan ang mga galaw ng mga aswang habang umaaligid ang mga ito doon sa paligid ng resort. Sobrang dami pa rin ng mga ito. Rinig pa rin nila ang ingay ng mga ito, ang kanilang mga angil at mga alulong. Tinitingnan din ni Arturo ang maaring madaanan ng mga ito papunta doon sa dalampasigan na hindi agad mahahalata ng mga aswang sa paligid. Habang sina Abner, umatras na muna ang mga ito dahil nasusugatan na din sila ng mga kubot na aswang. Patuloy pa kasi na umaatake ang mga ito sa kanila. Parami ang mga ito at parami. Parang walang balak na umatras ang mga aswang na ito kahit na nagkalat na ang mga bangkay sa buong paligid ng dalampasigan. Mabilis na pumasok ang mga ito doon sa loob ng bangka. Nagpaputok na din at pinagbabaril ng kasama nilang mag-asawang pulis ang mga aswang na nagpatalon-talon sa paligid. At pagkatapos nang makapasok na ang mga ito sa loob ng malaking bangka, agad nilang isinarado ng mabuti ang pasukan. May kalakihan ang bangkang iyon. Ito ang ginagamit na pangsundo at panghatid sa bawat mga turistang nagpupunta dito sa isla ng Bungo. Ngunit nagsiksikan pa rin sila sa loob nito dahil sa dami nila. Nakikita din nila ang mga aswang na sumampa na sa bangka at umaaligid sa kanilang pinagtataguan. Kaya nakapagpasya si Abner, Nonoy at Arthur na paanda rin ang bangka para hindi na sila masundan pa ng mga aswang. Pansamantala lamang ito para mailigtas nila ang mga kasamahan at pagkatapos maghanap sila ng paraan para mapuntahan nila si Arturo. Wika nitong si Abner, "Arthur, Nonoy, alalayan ninyo ako. Kailangan na makalagko ang lubid na nakakapit sa mga batuhan. Kailangan natin na makalayo muna sa dalampasigan." Agad naman na nagtutulungan ang mga ito. Ang iba nilang kasamahan, mabilis na pinaandar ang makina ng barko. Habang sina Nonoy, Arthur at Abner, lumabas na ang tatlo sa loob ng bangka at inatake nila ang mga nakasampang mga aswang doon sa bangka. Pinagkakalmot ang mga ito nila ni Arthur at Nonoy habang itong si Abner mabilis nang pinagpuputol ang mga lubid na nakatali sa bangka at doon sa mga batuhan. Matapos na gawin nila iyon, dahan-dahan nang umusad ang kanilang bangka palayo sa dalampasigan. Habang itong si Abner, pinagpapana nito ang mga aswang na gustong makatungtong sa bangka.
hanggang sa tuluyang makalayo na ang mga ito doon sa dalampasigan. Wika ng isa nilang kasama na doon nila itatali ang bangka doon sa isang bato na nasa gitna ng dagat na malapit lamang doon sa dalampasigan. Sumang-ayon din itong si Abner. Ang gagawin nila ngayon, puntahan ang kinaroroonan nila ni Arturo. Ang bangkang ito ang gagamitin nila para tuluyan ng makaalis sa lugar dito sa isla. Ngunit doon sa dalampasigan, umaaligid pa doon ang maraming mga kubot na aswang. Kaya nagpasya itong si Abner na dito muna sila sa bangka magpalipas ng gabi. Wika naman itong si Nonoy. Kuya Abner, paano sina Tatay Arturo at Mama Lucila? Huwag kang mag-alala sa kanila, Nonoy. Alam mo ang kakayahan ng iyong ama. Kaya nilang protektahan ang kanilang mga sarili at mailigtas ang mga taong nangangailangan doon. Sana lamang ay walang nabiktima pa ang mga kubot na ito. Bakit kaya biglang sumalakay ang mga ito dito sa patag, Kuya Abner? Ano kaya ang dahilan ng mga ito? Ang tanong naman itong si Arthur. Hindi ko rin alam ang bagay na iyan, Arthur. Maaaring may mabigat na nagiging dahilan ang mga kubot na ito kung bakit gumawa sila ng malawakan na pag-atake. Habang sina Arturo nang medyo tumahimik na ang kapaligiran at nagiging payapa, agad silang lumabas doon sa likurang bahagi ng gusali at maingat na nagtatago doon sa mga bakawan na nasa gilid ng pangpang. May mga nasipat pa ang mga ito na ilang mga aswang ang nasa paligid. May mga nagtatalunan din doon sa mga gusali. Ngunit sa kanilang kinaroroonan, tiyak nilang hindi na sila makikita pa at maamoy ng mga kubot na aswang. Mabilis nang tumakbo ang mga ito sa gilid ng mga bakawan at makalipas lamang ang ilang sandali, narating na nila ang dalampasigan. Dito nila nakita ang maraming mga katawan ng mga aswang na nakahandusay at nakabulagta sa buhanginan. Kaya natitiyak nila ni Arturo na matindi din pala ang nagiging labanan dito sa baybay dagat. Sinipat-sipat nila ang buong paligid, ngunit hindi nila nakita ang grupo nila ni Abner hanggang sa makita nila ang isang bangka doon sa unahan. Wika nitong si Arturo. Mukhang nakakalayo na sila dito sa dalampasigan at ligtas na, Supremo. Kailangan na natin na mapuntahan ang mga gusali doon sa unahan. Baka may mga buhay pa ang nandoon. Ikaw ang bahala, Arturo. Mas mainam kung may mga buhay pa nga para mailigtas at madala natin. Maisama natin doon sa ating kinaroroonang gusali. Tara na, Supremo. Hidalgo. Ang muling sabi nitong si Arturo at pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito sa gilid ng baybayin papunta doon sa kabilang resort. Habang sina Abner, nakikita nitong si Abner ang mabibilis na pagtakbo nila ni Arturo doon sa dalampasigan papunta doon sa kabilang resort. Kaya nagpasya ito na tulungan sina Arturo. Nahulaan agad nitong si Abner ang gustong gagawin ng kanyang kapatid at mga kasamahan sa misyonaryo. Gusto ng mga ito na mailigtas ang mga tao doon sa kabilang resort. Ang wika nito nila ni Nonoy at Arthur. Kayo na muna ang magbabantay dito, Arthur. Nonoy, tutulungan ko muna sina Kuya Arturo. Babalik din ako agad. At pagkatapos tumalon sa dagat itong si Abner at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ilang sandali pa ang lumipas, agad na sipat sina Arturo ng ilan sa mga aswang doon sa lugar at mabilis na sinusundan. Pagdating nila doon sa kabilang resort, may mga aswang din ang kanilang naabutan. Kaya nagkaroon uli ng bakbakan. Mabilis na dinaluhong sila ng mga kubot na aswang. Kaya itong si Arturo, mabilis nitong gumulong at inabot agad ang bawat makakalapit na mga aswang. Ito namang si Supremo, agad na binunot ang 2 baril at pinaputukan ang mga kubot na aswang.
Sa ulo ang mga patama nitong si Supremo para masiguradong patay agad ang mga aswang. Kailangan niyang gawin ito dahil papaubos na ang kanyang dalang mga bala. Habang itong si Hidalgo dala ang dalawang kampilan, mabilis na pinagtataga at pinugutan ng mga ulo ang mga bawat makakalapit na mga kubot na aswang. Napakabilis na ng kilos ng tatlo. Kailangan nilang mapatay agad ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Makalipas pa ang ilang sandali, biglang bumulagta ang tatlo sa mga kubot na aswang nang matamaan ang mga ito ng mga palaso. Nagulat sina Arturo at napalingon sa pinanggalingan ng palaso at nakita nila itong si Abner. Abner, mabuti at ligtas kayo. Nasaan na sina Arthur at Nunoy? Nang makalapit na itong si Abner, wika nito agad kay Arturo. Kuya Arturo, nandoon sila sa bangka kasama ng mga taong nailigtas namin. Sa ngayon, mukhang kailangan muna natin na pabagsakin ang mga aswang na ito. Mukhang mapapalaban na naman tayo ngayon. Wika naman ni Arturo. Kailangan natin ngayon na tapusin ang mga ito bago dumating ang mga kasamahang aswang ng mga ito. Iligtas natin agad ang mga tao dito sa lugar. Sana lamang ay may mga buhay pa. Utos ni Arturo na maghiwalay sila sa paghanap sa maaring mga buhay pa sa buong lugar. Abner, kayo uli ang magkasama ni Hidalgo. Kami naman ni Supremo. Kami na ang gagalugad sa loob ng malaking gusali. Doon kayo sa mga maliliit na kubo sa batuhan. Dito tayong magkikita makalipas ang isang oras. May mga kalaban man o wala, kailangan natin na makabalik sa kinatatayuan natin ngayon. Tumango lamang ang mga ito at pagkatapos nagpulasan na ang mga ito papunta sa iba't ibang direksyon. Sina Arturo at Supremo, habang inaatake nila ang mga aswang, pausad naman sila papunta doon sa may gusali. Habang sina Abner at Hidalgo, pumihit din ng takbo ang dalawa papunta doon sa gilid ng mga batuhan. Patuloy naman sa pag-atake ang mga natitirang aswang doon sa lugar. Kaya tinapos muna nila ang mga ito bago ipinagpatuloy ang gagawing paghanap ng mga maaaring survivor sa pag-atake ng mga aswang na iyon. Bumulagta na ang 8 mga kubot na sumusunod kina Hidalgo at Abner, habang 11 naman ang napatay nila ni Arturo at Supremo doon sa gilid ng gusali. Pagkatapos pumasok na sa loob ng gusali sina Arturo at Supremo, nilibot muna nila ang kalubluuban dahil may mga naririnig pa silang mga angil galing sa mga aswang. Ang hinala nila ni Arturo na may mga aswang ang nakakapasok na doon sa loob. Pagdating nila doon sa malawak na sala, agad nilang nasipat ang 4 na mga aswang na gumagapang at inaamoy-amoy ang bawat kwarto na nandoon. Mabilis ang kilos nitong si Supremo. Agad itong gumulong at bitbit ang 2 baril. Pinaputukan agad nito ang mga aswang doon sa gilid ng mga kwarto. Ngunit sa unahan, nakita niyang hinablot na ni Arturo at binitbit ang 2 sa mga aswang. Pinagkakalmot at pinagdudukot ang mga puso ng mga ito. Gulat na gulat itong si Supremo. Sobrang napakabilis naman nitong si Arturo na hindi niya napansin agad ang ginawang pag-atake nito na mas nauna pa sa kanya. Bagsak din agad ang isa pa nang matamaan ito ni Supremo ng mga bala sa ulo. Patay din ang pang-4 sa mga aswang nang kagatin ito sa liig ni Arturo. Ilang sandali pa, hindi pa nakahuma ang 2. Mayroong 6 na naman na mga aswang ang papasugod na din sa kanila. Galing ang mga ito sa ika-4 na palapag at nang makita ang 2 na inatake ang mga kasamahan nilang mga aswang, mabilis na umigpaw ang mga ito para tulungan at atakihin sina Arturo at Supremo. Sinalubong ang mga ito ni Arturo at hinapit ang 2 sa mga ito.
hinawakan sa mga ulo. Pagkatapos, pinag-uuntog ang mga ito doon sa pader. Kaya agad na bumagsak ang mga ito at agaran na namatay nang mabasag ang kanilang mga bungo. Habang itong si Supremo, tinamaan niya agad ang dalawa pa sa ulo. Kaya agad din na nangingisay ang mga ito at binawian ng buhay. Hinagip pa ni Arturo ang dalawang natitirang aswang na pinagkakalmot na sila. Kinubawan niya ang isa at pinagkakagat sa liig. Pagkatapos, ibinalibag niya ito doon sa pader. Sabay hablot doon sa isa pa at pinagkakalmot na niya ito sa buong katawan. Wala pang 1 minuto, patay na ang 6 na mga aswang. Matapos na mapatay nila ang mga ito, sinubukan nilang puntahan ang ikatlong palapag para tiyakin na wala na talagang mga aswang ang nasa loob ng gusali. Nilibot din nila ang lahat ng mga kwarto para hanapin ang mga maaaring nakaligtas at nagtatago lamang sa gusaling ito. Hanggang sa umakyat na sila doon sa ika-4 na palapag para ipagpatuloy ang mga paghanap. Nang matiyak naman nila ni Arturo na wala ng mga aswang sa loob ng gusali, nagsasalita na ang mga ito at nagsisigaw. Ang sabi ng mga ito, kung may mga nagtatago man sa loob ng mga kwarto, lumabas na ang mga ito para mailigtas at madala doon sa kabilang resort. Ilang sandali pa ang nakalipas, may nakita silang mga dugo at mga gutay-gutay na katawan ng mga tao doon sa gawing pasilyo ng gusali. Nanlulumo sina Arturo at Supremo sa kanilang nakita. 2 tao ang nabiktima pa ng mga kubot na aswang. Doon sa dulo ng kwarto, mayroong 2 katao ang lumabas, kaya pinuntahan nila agad ang mga ito. Nakikita nila ni Arturo ang takot sa mga mukha ng mga ito at doon naman sa loob, naabutan pa nila ang mga nag-iiyakan na mga nakaligtas sa pag-atake ng mga aswang. Ayon sa kwento ng mga ito, asawa at anak ng may-ari ang 2 nakabulagta at warat ang katawan doon sa pasilyo. Iyak ng iyak ang ginang at ang iba pang mga trabahador ng resort. Mabuti na lamang at nagtipon-tipon ang mga ito sa iisang lugar. Ngunit ang wika ng mga trabahador ng resort, may mga guest pa sila na nasa baba at hindi nila alam kung buhay pa ba ang mga ito o maaaring nabiktima na ng mga aswang. Nang makalabas na ang lahat, mabilis na bumaba sila doon sa unang palapag. Sumilip muna ang mga ito sa buong paligid at nang wala na silang makitang mga gumagalang mga aswang, maingat na lumabas sila doon sa gusali. Doon sa likurang bahagi ng gusali at tulad ng kanilang napag-usapan, agad na bumalik sina Arturo doon sa gilid ng dalampasigan. Hinihintay nila ang pagbabalik ni Abner at Hidalgo at makalipas lamang ang ilang minuto, nakita na nila ang nagtatakbuhan na sina Abner at may kasama ang mga ito na 3 lalaki. Nakikilala agad ito ng may-ari ng resort. Ang mga ito ang mga nagiging guest nila ngayong gabi. Ngunit ang mag-asawang bisita din nila kasama ang isang anak, wala na din ang mga ito, pati na rin ang 2 dayuhan. Ayon sa kwento ng 2 lalaki, hindi pinatay ang mga ito ng mga kubot na aswang, binihag at dinala ang mga ito sa pagbabalik ng mga ito doon sa kakahuyan. Pagdating nila ni Abner, sinabi nila agad ang mga ito kina Arturo doon sa mga nailigtas nila. Wala na tayong magagawa sa ngayon. Kailangan na makabalik agad tayo doon sa kabilang resort bago pa dumating ang ibang mga aswang. Pagplanuhan muna natin ang gagawing pagligtas sa kanila. Ang wika nitong si Arturo. Mabilis na tumakbo sa gilid ng dalampasigan ang mga ito pabalik doon sa kabilang resort. Tumahimik na ang buong lugar. Wala na ang mga kubot na aswang. Tanging makikita doon ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya na si Abner na bumalik na ito doon sa bangka.
para sabihin sa kanyang mga kasamahan na doon na sila magtipon-tipon sa gusaling pinagtataguan nila ni Arturo. Makalipas ang ilang minuto, magkakasama na ang lahat doon sa unang palapag ng gusali. Pinulong ni Arturo ang lahat ng mga ito. Sama-sama na silang aalis sa islang ito at hindi nila pwedeng iwan ang mga nabihag ng mga kubot na aswang. Bukas ng umaga, gagalugarin natin ang buong kagubatan. Hindi natin pwedeng iwan ang mga nabihag ng mga aswang. Ililigtas natin sila kung buhay pa ang mga ito. Habang ang dalawang mag-asawang pulis ang naiiwan doon sa bangka para magbantay doon. Hindi naman sila maabot ng mga aswang kung sakali dahil medyo distansya ang mga ito doon sa dalampasigan. Ang bangkang ito ang gagamitin nila sa pag-alis sa isla ng Bungo. Kahit papano, nakapagpahinga din sila ng maayos sa gabing iyon. Kinabukasan, agad na nilibot nila ni Arturo, Abner, kasama ang buong misyonaryo, ang buong kapaligiran ng resort. Tinipon nila ang mga bangkay ng mga kubot na aswang, pati na ang mga nasa itaas ng mga gusali. Kinuha nila at binitbit papunta sa dalampasigan ang lahat ng mga ito at sinunog nila ni Arturo. Matapos na gawin nila iyon, naghahanda na sina Arturo. Pupuntahan na nila ang gubat. Kasama ni Arturo sa araw na iyon sina Abner, Hidalgo, Supremo, Arthur at Nunoy. Habang maiiwan naman sina Leo at Tatay Damaso kasama itong si Agura para bantayan ang mga nailigtas nila. Tatay Damaso, kayo na muna ang bahala dito sa lugar. Sa pagbabalik namin, kailangan na makaalis agad tayo sa lugar na ito. Mas makakabuting doon na kayo sa dalampasigan maghihintay. Ang wika nitong si Arturo. Kami na ang bahala, Arturo. Mag-iingat kayo. Ang pag-uusap ng dalawa at pagkatapos umalis na ang mga ito. Binaybay na nila ni Arturo ang mga kakahuyan. Makalipas lamang ang ilang minuto. Okay, putulin muna natin sandali mga idol ang ating kwento. Nais ko lang ipaalala sa lahat na sa mga nakarating na ngayon sa bahaging ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga idol sa mga bago. Huwag niyong kalimutang i-share ang ating video dahil malaking tulong na po yun. Paki-likes po, tulad ng aking sinabi, ang mga likes ninyo ay nakakatulong para mai-promote tayo o mai-recommend ng YouTube. At lalong-lalo na para hindi tayo ma-flag. Being EI content creator, mag-comment po kayong lahat. So, yan lamang po. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Agura. May mga iniusal-usal na itong si Arturo na mga orasyon. Kailangan nilang matuntun agad ang kinaroroonan ng mga nabihag ng mga aswang. Nag-uusal na din itong si Supremo. At ilang sandali pa, inutusan ni Arturo ang kapatid na si Abner na akyatin ang pinakamataas na bahagi ng punong kahoy para libutin ang paningin sa kapaligiran. Baka sakaling may masipat sila na maaaring pinagkutaan ng mga aswang. Mabilis na umigpaw itong si Abner at umakyat agad ito sa itaas ng punong kahoy. Pagdating doon sa dulo, agad nitong nilibot ang paningin sa mga kakahuyan. Ilang minutong nagpalinga-linga itong si Abner at pinagmasdang mabuti ang buong kapaligiran hanggang sa makita nito ang pangpang doon sa unahan. Sinipat itong mabuti nitong si Abner at ilang sandali lamang may nakita siyang mga nilalang ang nagtatalunan doon sa pangpang, doon sa mga kakahuyan. Kaya agad itong bumaba at tumalon. Pagbagsak nito sa lupa, agad itong lumapit kay Arturo at ang wika nitong si Abner. Kuya Arturo, may mga aswang ang nasa unahan doon sa gilid ng mga pangpang. Marahil, malapit na tayo sa kanilang tirahan. May mga nasipat na akong mga nilalang doon sa unahan. Kung ganoon, kailangan na natin na mag-ingat at mabilisan ang gagawin natin na pag-atake sa kanila. Kukunin natin agad ang mga nabihag nila.
Tayo ang gagawa sa mga bagay na iyan, Abner, Hidalgo, Supremo. Kayo naman, Arthur, Nunoy, ang bahalang aalalay at haharang sa mga kubot na gustong guluhin ang aming gagawing pagligtas. Kung makuha na natin ang mga bihag, wala nang dahilan para labanan pa ang mga ito. Kailangan natin na makatakas agad at makabalik doon sa resort sa mas lalong mabilis na paraan. Muling kumilos ang mga ito na unang naglalakad itong si Arturo at nakasunod si Abner. Binaybay nila ang mga kakahuyan hanggang sa makarating na ang mga ito doon sa gilid ng pangpang at nakikita na din nila ang mga nilalang na sinasabi ni Abner. Nagtatalunan ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Muling nakiusap itong si Arturo sa mga insekto ng kalikasan para tulungan sila na matuntun agad ang kinaroroonan ng mga nabihag ng mga aswang. Taimtim na nag-uusal itong si Arturo. Nakuha niya ang kaalaman na ito dahil na rin sa kanyang asawa na si Lucila. Makalipas ang ilang minuto, may mga paru-paro at mga tutubi ang umaaligid sa kanila. Pagkatapos, mabilis nang lumipad ang mga ito doon sa mga batuhan, sa pangpang at mga kakahuyan. Wika ni Arturo na hintayin muna nila na makabalik ang mga inutusan niyang insekto. Nagmamatsyag din sila sa buong paligid at sinipat-sipat ang gilid ng pangpang. Minanmanan nila na baka may mga kubot ang nasa kanilang palibot at may mga pasukan ba doon sa mga batuhan. Lumipas ang ilang minuto, nakabalik na ang mga inutusan ni Arturo ng mga insekto. Ilang sandaling nagpalipad-lipad ang mga ito sa harapan nila ni Arturo at pagkatapos lumayo na ito sa kanila. Habang may dalawa pa ang nagpaiwan ng mga paru-paro. Mabilis nang kumilos sina Arturo. Sinusundan nila ang paglipad ng dalawang insekto hanggang sa dalhin sila nito sa isang butas papasok doon sa pangpang. Mabibilis ang kanilang mga kilos dahil anumang oras maaaring masipat na sila ng mga aswang sa paligid. Pagkapasok nila sa kaloob-looban, agad na nakita nila ang mga nagkalat na mga kubot na aswang. Napakalawak ng loob ng pangpang at nandoon na din ang mga binihag ng mga kubot. Nakakulong ang mga ito sa loob ng isang kulungan na gawa sa kahoy. 6 lahat ang mga nabihag ng mga aswang. Nakita nila ang kaawa-awang kalagayan ng mga ito. Nanghihina at panay ang iyak ng mga bata. Ngunit nagpapasalamat ang grupo nila ni Arturo na naabutan pa nilang buhay ang mga ito. Sa tabi naman ng kulungan, mayroong isang malaking altar ang nandoon at may mga nakasinding kandila sa buong palibot. Sa tingin nila, mukhang mayroong nakahandang magaganap na pag-aalay at alam nilang ang mga bihag ang gagawing pang-alay ng mga ito. Habang sa paligid naman ng kulungan, umaaligid ang mga kubot na aswang. Nagpalingon-lingon muna itong si Arturo sa buong paligid ng pangpang. Kailangan na makahanap sila ng maaaring madaanan palabas dahil mahihirapan silang makalabas doon sa pinasukan nila kanina. Maliit lamang ito para sa dami nila at madali silang maabutan ng mga kubot. Ilang sandaling nagmasid-masid muna ang grupo nila ni Arturo hanggang sa unahan doon sa bandang itaas ng pangpang. May nakitang butas itong si Arturo at pwede silang dumaan doon palabas ng pangpang. Kaya nag-iba ang kanyang plano. Sina Abner, Hidalgo at Arturo na ang magsasagip at magdala ng mga bihag palabas habang sina Nunoy at Supremo ang haharang sa mga kubot. Matapos na makapagplano itong si Arturo sa mga gagawin nila, wika nito sa mga kasamahan. Ngayon na, Supremo, kayo na ang bahala ni Nunoy sa mga kubot na nasa paligid. At pagkatapos suminyas na itong si Arturo para simulan na nila ang pagliligtas sa mga bihag. Mabilis nang tumakbo itong si Arturo sa gilid ng mga batuhan at nagpatalon-talon. Hinagip agad nito ang 3 kubot na nasa tabi
ng kulungan. Isa-isang sinakmal ito ni Arturo at pinagkakalmot ang buong katawan. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Nagpulasan agad at naalarma ang mga kubot na aswang. Dinaluhong na ng mga ito itong si Arturo. Ngunit nakasunod din agad itong si Abner at Hidalgo. Nagpaulan agad ng mga palaso itong si Abner. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagpana sa mga nagtatakbuhan at nagtatalunan ng mga kubot. Bawat matamaan naman itong si Abner, agad na bubulagta ang mga ito. Habang itong si Arthur, napakabilis din itong umigpaw sa itaas ng mga batuhan at inatake ang mga kubot. Ganon din ang ginawa nitong si Hidalgo. Sunod-sunod na ang mga ginawang pag-atake nito gamit ang kambal na kampilan. Pagkatapos gumulong ito, sabay tagpas sa nakataling lubid doon sa pintuan ng kulungan. Gulat na gulat ang mga taong nabihag ng mga aswang. Hindi nila lubos akalain na may mga magtatangkang magliligtas pa sa kanila. Kaya nga nag-iiyakan na lamang ang mga ito dahil ang buong akala nila na magiging katapusan na ng kanilang mga buhay. Pero ito, hindi nila kilala at mukhang mga halimaw pa sa sobrang bilis ang mga umaatake sa mga aswang at sa tingin nila, sila ang pakay na iligtas ng mga ito. Nabuhayan ng loob ang mga ito at mabilis na nagsitayuan kahit na mahihina pa ang kanilang mga katawan. Utos agad ni Hidalgo sa mga ito, "Lumabas na kayo. Ililigtas namin kayong lahat. At sundin lamang ninyo ang aming sasabihin." Nagunahan sa paglabas ang mga bihag. Sabi din agad nitong si Arturo, "Hidalgo, Abner, Arthur, mauuna na kayo." Kaya mabilis na binitbit ng mga ito ang 6 na mga bihag at nagtatalunan ang mga ito paakyat doon sa batuhan. Binitbit din agad ni Arturo ang isa pa at tumalon na din ito paitaas. Papunta ang mga ito doon sa medyo may kalakihan na butas sa itaas ng pangpang. Habang sina Nunoy at Supremo, sunod-sunod nang bumagsak ang mga aswang nang tamaan ang mga ito sa pagbaril nitong si Supremo. Binitbit at pinagkakalmot din ni Nunoy ang 2 pa sa mga kubot. Hinaharangan nila ang mga aswang na gustong sundan ang papalayong sina Arturo. Nagkagulo na ang lahat ng mga aswang. Napakaingay na ng mga angil at alulong ng mga ito. Ang mga kubot na nasa labas at nandoon sa mga kakahuyan. Nagtakbuhan ang mga ito papasok doon sa loob ng pangpang. Kitang-kita nila ni Supremo ang napakaraming mga aswang ang papasok doon sa pangpang. Sa isip nito, hindi nila kakayanin ang sobrang dami ng mga paparating na mga aswang. Lumingon itong si Supremo doon sa itaas ng pangpang at nang makita ng nakalabas na ng tuluyan sina Arturo, agad na sabi nito kay Nunoy, "Tara na Nunoy, napakarami na ng mga kubot. Hindi na natin kakayaning 2 ang mga iyan." Kaya mabilis nang umigpaw ang mga ito at tumakbo paakyat doon sa itaas ng pangpang. Habang sina Arturo, habang bitbit nila ang mga bihag, mabilis nang tumakbo ang mga ito sa ibabaw ng pangpang para tuluyan ng makalayo doon sa lugar. Nakasunod naman agad sa kanila sina Supremo at Nunoy at sa kanilang likuran naman nakasunod ang mga kubot na aswang. Parang mga langgam ang mga ito sa sobrang dami. May mga nagtatalunan din agad sa mga puno ng kahoy at mabilis na sumunod kina Arturo. Ang mga taong nabihag nila, bukod sa takot na takot ang mga ito, hindi rin makapaniwala ang mga ito na ililigtas sila ng mga parang mga aswang din dahil sa kakaibang bilis at lakas ng grupo nila ni Arturo. Tumigil sandali itong si Abner sa pagtakbo at ibinigay kay Supremo ang bitbit na isang bihag. Pagkatapos, pinagpapana na nito ang mga humahabol sa kanila. Bagsak agad ang 3 nang tamaan ang mga ito sa liig at ulo. Nang makarating na ang mga ito sa dulo ng pangpang, walang ano-anong tumalon ang grupo nila ni Arturo at nagpalipat-lipat na sa mga puno ng kahoy. Habang sina Hidalgo at Supremo
Bitbit at pasan-pasan ang mga bihag. Tumatakbo na din ang mga ito doon sa damuhan. Itong si Abner, sinadyang magpapahabol ito sa mga aswang doon sa kakahuyan. Mabilis na nagtatalunan na parang mga pusa ang mga ito doon sa batuhan at kakahuyan. Patuloy naman na pinagpapana ni Abner ang mga ito. Dalawa pa ang agad na bumagsak nang tamaan ito ni Abner sa ulo. At kahit na pinagtutulungan na siya ng mga kubot, sunod-sunod pa rin na napapabagsak niya ang mga ito gamit ang pana at ang patalim. Pinagpapana niya at pinagsasaksak ang mga bawat makakalapit na mga aswang. Nang mapagtanto niyang nakakalayo na ang grupo nila ni Arturo, mabilis nang tumakbo papalayo itong si Abner sa mga ito. Hinabol naman siya agad ng mga aswang. Habang tumatakbo ang grupo at nagpatalon-talon ang mga ito sa mga sanga ng punong kahoy, agad na umigpaw itong si Arturo pabagsak sa lupa at bigla itong tumigil. Kaya napatigil na din ang mga kasamahan nila. Binitiwan na din nila ang mga pasan-pasan na mga bihag. Wika agad nitong si Arturo, "Mukhang may mga nakaabang sa atin." Nag-uusal agad ng mga orasyon itong si Arturo at Supremo, at hindi pa nga nila natapos ang ginawang orasyon, may nakita na silang mga kubot na aswang ang galing sa unahan at papasugod na din ang mga ito sa kanila. Kaya kumilos na ang grupo nila ni Arturo. Wika muli nito sa kanyang mga kasama, "Nonoy, ikaw na ang bahalang magbantay sa mga bihag ng mga aswang. Kami na ang bahala sa mga kubot." Lumingon ito sa kanyang mga kasama na sina Supremo. "Tara na, Supremo, Hidalgo, Arthur, tapusin na natin ang lahat ng mga kubot na ito." Pagkatapos, muling umigpaw ang mga ito at sinalubong na nila ang mga papasugod ng mga aswang. Mabilis na pinagkakalmot ang mga ito ni Arturo. Binitbit ang dalawa at pinag-untog ang mga ulo nito sa puno ng mga kahoy. Habang itong si Arthur, napakabilis din ito na inabot agad ang dalawa pa sa mga kubot. Hinawakan niya ang liig ng isa at pinagkakagat ito, habang ang isa, ginubawan ito ni Arthur at walang tigil na pinagkakalmot ang likuran. Itong si Supremo, gumulong agad ito at sabay pagputok sa hawak na baril. Tinamaan agad ang dalawa sa ulo, kaya agad na bumagsak ang mga ito at nawalan ng buhay. Ganon din ang ginawa nitong si Hidalgo. Paikot-ikot ito, hawak ang kambal na kampilan. Patay agad ang tatlo sa mga kubot nang matamaan ang mga ito sa liig. Lumipas ang ilang sandali. Patay na ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanila. Nagkalat ang mga katawan ng mga ito sa gilid ng mga kakahuyan. Muling bumalik ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Nonoy at sa mga bihag. Utos agad ni Arturo na kailangan nilang umalis agad sa lugar na ito. Sabad naman nitong si Hidalgo, "Arturo, wala pa si Abner." "Huwag kang mag-alala, Hidalgo. Kayang-kaya ni Abner na lusutan ang mga aswang na iyan. Ang importante, madala natin agad ang mga bihag doon sa dalampasigan. Kumilos na kayo. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito." Paglingon nila, nakita nila at narinig ang mga alulong ng mga aswang na nagpatalon-talon sa mga puno ng kahoy at papasulod na sa kanila. Wika ni Arturo, "Nuloy, ikaw na muna ang bahalang magbantay sa mga kasama natin na nabihag ng mga aswang na ito. Supremo, Hidalgo, ubusin natin agad ang mga kubot. Tara na, Arthur." At mabilis nang tumalon itong si Arturo at inatake agad ang mga aswang na papasugod sa kanila. Hinagip agad nitong si Arturo ang dalawa sa mga ito at ibinagsak sa lupa. Pagkatapos pinagkakalmot na ang buong katawan ng dalawa.
Inatake din itong si Arturo ng ibang mga kubot. Ngunit agad na napatumba ang mga ito ni Arthur. Binitbit nito ang isa. Kinagat ito sa liig, sabay ng pagkubabaw doon sa isa pa at pinagkakalmot sa buong katawan. Gumulong na din itong si Supremo, sabay pagpaputok sa mga nagtatalunan ng mga aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Hidalgo. Gamit ang kambal na kampila nito, mabilis na pinagtatagpas ang iba't ibang parte ng katawan ng mga aswang. Napupugutan ng ulo ang iilan at basag ang mga bungo ng mga ito. Lumipas lamang ang ilang minuto, nakabulagta na ang mga aswang na umaatake sa kanila. Sabi agad nitong si Arturo, kailangan na natin na makalis sa gubat na ito, Supremo. Bilisan natin. Nakasunod na ang karamihan sa mga kubot. Arturo, wala pa si Abner. Ang sabi naman itong si Hidalgo, Hidalgo, matagal mo ng kaibigan at kasama si Abner. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya na niya ang kanyang sarili. Ang importante ngayon, mailigtas natin agad ang mga taong ito. Paglingon nila, nakita nila ang napakaraming mga aswang ang nagtatakbuhan at nagtatalunan papasunod sa kanila. Kaya muling tumakbo ang mga ito at binitbit ang mga tao na nailigtas nila. Lumipas ang ilang minutong pagtatakbo ng mga ito. Tuluyan na silang nakalabas doon sa kakahuyan at kasalukuyang binaybay na ang daanan papunta ng dalampasigan. Habang sina Leo at Tatay Damaso kasama ang mga may-ari ng resort, nakahanda na ang kanilang bangka. Nasa bangka na ang lahat ng mga nailigtas nila. Kasama ng mga ito ang dalawang mag-asawang pulis. Habang nasa baybayin sina Tatay Damaso, nang makita nila ang mga tumatakbo galing doon sa kakahuyan, napangiti ang mga ito dahil kita ng mga ito na dala-dala ng grupo nitong si Arturo ang mga nabihag ng mga aswang. Napasigaw na din sa tuwa ang mga nasa bangka. Buhay pa sila. Buhay pa ang mga nabihag ng mga kubot. Ang wika nitong si Tatay Damaso. Ngunit makaraan lamang ang ilang sandali. Nakita na naman nila ang napakaraming mga aswang ang nakasunod sa grupo nila ni Arturo na sa sobrang dami ng mga ito, napupuno na ang labasan ng kakahuyan na parang mga langgam sa sobrang dami. Mabilis na pinaandar ng mga ito ang bangka at bahagyang lumapit pa doon sa dalampasigan para agad na makasakay sina Arturo. Ngunit doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan, may mga lumalabas doon na mga aswang at sinalubong sina Arturo. Sabi ni Tatay Damaso, "Putsa, may mga aswang din pala doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Leo, kailangan nila ng tulong." Ang sigaw nitong si Tatay Damaso dahil nakita nilang kinukuyog na ang mga ito ng mga aswang. Habang sina Arturo, sabi nito agad sa mga kasama, "Supremo, dalhin ninyo ang mga nailigtas natin sa baybayin. Kami na ni Arthur ang bahala sa mga kubot. Haharangin muna namin ang mga ito para makalusot kayo." Mabilisan ang kilos nila ni Nonoy, Supremo at Hidalgo. Mabilis na tumakbo sila sa kabilang bahagi para makalusot sila sa mga aswang. Umigpaw din agad itong si Arturo at hinagip ang mga aswang at pinagkakalmot. Kahit na tinamaan ng mga kalmot itong si Arturo, hindi na niya ito iniinda pa. Pati itong si Arthur, nakipagsabayan na din ito sa bilis ng kanyang ama. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga kubot nang matamaan niya ang mga ito ng mga pagkalmot. Tinamaan na din itong si Arthur ng mga pag-atake ng kalaban. Dahil sa sobrang dami nito, ngunit tulad ni Arturo, nagagawa niyang mapatumba agad ang mga kubot. Habang sina Tatay Damaso, agad na sinalubong ng mga ito sina Supremo at tinulungan ang mga taong nailigtas nila para makarating doon
sa dalampasigan. Ilang sandali pa, wika nitong si Supremo. Tatay Damaso, mauna na kayo doon sa bangka. Kailangan na tulungan namin sina Arturo at Arthur. At pagkatapos agad na pumihit ng takbo ang mga ito pabalik doon sa unahan ng resort para tulungan sina Arturo. Habang tumatakbo sina Supremo, Hidalgo at Nonoy, biglang may nakita silang isang napakalaking halimaw na umigpaw doon sa kinaroonan ng paglalaban. Hinagip agad nito ang dalawang kubot at pinaghahampas ang mga katawan ng mga ito sa lupa. Si Agura ang isang iyan. Ang wika nitong si Supremo. Sobrang bangis nitong si Agura. Bawat mahawakan na mga aswang, pagkakagatin ang mga ito sa batok at liig, at ang iba sa kanila, iniuuntog ang ulo sa bawat makitang mga batuhan. Napatiting na din sina Arturo at Arthur sa halimaw na bagong dating. Alam nilang si Agura ito, at ilang sandali pa, may mga bumagsak na namang mga aswang doon sa kaliwang bahagi nang matamaan ang mga ito ng mga pagpana ni Abner. Mabilis na nagpatalon-talon doon itong si Abner habang pinagpapana ang mga kubot. Nang makita ito nila ni Arturo, napangisi na lamang ito. Ilang taon na din silang nagsasama ni Abner sa mga labanan. Kakaiba din ang lakas at tapang ng kanyang kapatid at ang lubos niyang ikinatuwa at ikinabilib kay Abner. Hindi ito basta-basta't lumalaban lamang. Ginagamit nito ang talino sa pakikipaglaban. Lagi itong naghahanap ng paraan kung paano mapatumba ang mga bawat makakalaban. Kaya kahit na napakarami ng mga kubot, sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito dahil na rin sa tulong ni Abner at Agura. Nang dumating naman doon sina Supremo, mas lalong dumarami ang mga bumulagta at agaran na namatay. Habang silo-sila, inalalayan na nila ang mga nailigtas nila ni Arturo dahil nang hihina pa kasi ang mga katawan ng mga ito. Hindi din niya napansin na biglang nawala ang dalagang si Agura sa kanyang tabi kanina. Ngunit alam niyang nagmalasakit lamang ito sa kanyang itinuring na ama na si Arturo at kapatid na si Arthur dahil nakita nito kanina na dinaluhong na ang mga ito ng napakaraming mga kubot. Nagpatuloy ang pakikipaglaban nila ni Arturo hanggang sasabihin nitong si Supremo kay Arturo, Arturo, nakasampa na silang lahat doon sa bangka. Kailangan na natin na makaalis. Napatitig na din itong si Arturo doon sa bangka. Tama nga itong si Supremo. Nandoon na ang lahat. Ngayon, kailangan na nating umatras at tuluyan na lumayo sa mga kubot na ito. Ang wika naman itong si Arturo. At pagkatapos, tumalon itong si Arturo papalapit kina Abner, Arthur at Agura. Sigaw nitong si Arturo sa mga ito, kailangan na natin na umatras. Nasa bangka na silang lahat. At umigpaw itong si Arturo palayo doon sa mga kubot. May ilan ang sumunod sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinapansin pa. Nakasunod naman agad sina Supremo. Habang itong si Agura, pinag-aatake pa rin ito ang mga kubot na mga aswang hanggang sa lumapit na din itong si Abner sa dalaga. Agura, kailangan na natin na umatras. Kaya napatigil ito sa mga ginawang pag-atake at sumunod agad sa pagtalon kay Abner at Arthur na papunta doon sa dalampasigan. Napasulyap itong si Arthur sa kapatid na si Agura. Dalaga na ito ngayon at sobra pang bangis at lakas. Naawa na lamang ito sa kapatid dahil ang ipinunta nila dito sa isla ng Bungo ay para ipagdiriwang nila ang kaarawan nito. Nagpahuli na itong si Abner sa lahat dahil pinagpapana pa nito ang mga sumusunod sa kanila. Kaya kahit napapatras na sila, may mga bumulagta pa rin ng mga aswang hanggang sa makarating na ng tuluyan ang mga ito doon sa dalampasigan.
Agad na umakyat ang mga ito doon sa bangka at ilang sandali pa itong si Abner nang makita niyang nakasampa na ang kanyang mga kasama doon sa bangka. Agad na umigpaw ito doon sa puno ng kahoy at tuluyan na itong tumalon sa baybayin. At pagkatapos tumakbo ito, tumalon ito doon sa bangka. Wika agad nito, "Kuya Arturo, paandarin na ninyong muli ang bangka. May mga nakasunod pa rin sa atin na mga kubot." At bago nila mailayo ang bangka doon sa dalampasigan, may iilan pa sa mga aswang ang nakasampa doon sa bangka at pilit pa rin silang inabot ng mga kalmot ng mga ito. Agad naman na bumagsak sa tubig nang tamaan naman ng mga pagpana ni Abner at pag-atake nila ni Nonoy at Arthur na nakapwisto doon sa hulihan. Sumunod na bumagsak ang dalawa pa sa mga kubot nang bitbitin na ito ni Arthur at pinag-uuntog doon sa bubong ng bangka. Habang ang kaisa-isang natitira sa mga aswang na nakasampa doon sa bangka, agad itong napatigil sa pag-atake nang may tumama sa noo nito na palaso at tuluyan na itong bumagsak sa tubig nang tamaan pa ng palaso sa liig. Wika ni Tatay Damaso kay Arturo, "Minalas pa ang pagpunta natin sa Paraisong Asol dito sa isla ng Bungo, Arturo, para sana magsaya at ipagdiriwang ang kaarawan ni Agura. Ang mga kubot pa ang ating napuntahan." "May paraan ang Panginoon, Tatay Damaso. Dahil kung hindi tayo napunta sa islang ito, maaaring namatay na at nabiktima ng mga kubot na aswang ang lahat ng mga nagiging bisita doon sa resort, pati na ang mga nagmamay-ari sa mga ito. Ngunit nakakalungkot lamang na may mga namatay pa rin. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa isla ng Bungo, Arturo. Ngunit wala akong nabalitaan na may mga kubot pala na mga aswang ang naninirahan doon sa lugar." Ang sagot naman nitong si Tatay Damaso, lubos-lubos din ang pasasalamat ng mga taong nailigtas nila at lalong-lalo na ang mga nailigtas nila doon sa piling ng mga kubot. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos na maihatid nila ang mga nailigtas doon sa isla ng Mahinay, agad na papunta na sina Arturo papauwi doon sa kanilang isla, ang isla ng Siquijor. Nagpasya na lamang ang mga ito na doon na sa isla ng Siquijor ipagdiriwang ang karawan nitong si Agura. Doon na sila nagpalipas sa patag, doon sa bahay ng kaibigan na matalik nitong si Arturo na si Arvin. Kinabukasan, nabalitaan nila ang masamang nangyayari doon sa kabilang lungsod. Ang grupo ng isang mayaman na tao na nagmamay-ari ng isang resort doon sa isla ng Bungo ay pinaslang ng mga hindi pa nalalaman na mga nilalang. Patay itong si Don Gaspar at ang apat pa nitong mga tauhan. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa sanhi ng pagkamatay ng mga ito dahil wakwak ang mga dibdib at nawawala na ang mga lamang loob ng mga ito. At ang hinala agad nila, inatake ang mga ito ng mga aswang. Yan po, so maraming salamat. Tapos na po ang ating kwento. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga nagpapatuloy pa rin sa pagsuporta, lalo na dito sa Agimat Stories. Maraming salamat po sa inyo kasi nakakatulong na po yun ng malaki para sa akin at sa ating mga channel. So ngayon nais kong i-shoutout, pasalamatan ang lahat ng mga beaker, mga idol, lahat ng mga driver, no, na mga supporter natin sa mga OFW, mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa mga OFW. Yan po talaga yung pinakamarami nating supporter. Ingat po tayo at maraming salamat. Kay Nina Akaba, maraming salamat, idol. At may nagtanong po sa akin kasi sa doon sa upload, dito ko rin sasagutin. Mamaya sasagutin ko din sa ang gabay. May naghanap na kung maaari bang bumili or makabili ng pangontra sa akin. Wala po, hindi po ako nagbibinta, mga idol.
hindi ko po nirekomenda na ganun po. Hindi po ako nagbibinta ng mga ganung bagay dahil unang-una po, napakahirap po na maghanap ng source na talagang legit, yung totoong-totoo talaga. Dahil tulad ng aking sinabi po dito sa amin, yung mga gamit ko mga idol, matagal na po yun. At ang nagbigay po sa akin ay yung lolo ko po, matagal na po yun. Namatay na po si Lolo Isaac, Tatay Isaac. Matagal na po, mga 20 years na siguro, patay na yun. Tsaka, kakaunti na lamang talaga yung pinagkukunan ng mga totoong bagay talaga dito. Merong mga nagkalat naman na nagtitinda. Kung gusto nyong maniwala doon, kung gusto nyong, hindi ko naman sinasabi na piki lahat or piki ang mga yon. May mga proseso kasi sa pagsagawa ng mga ganong bagay. Kada mahal na araw, ginagawa nila ang mga iyon. Ngunit hindi ako 100% na mai-recommend ko sa inyo na ano yon epektibo. Para sa akin lang po. Kasi mas nakakabuti talaga yung doon talaga sa pinanggagalingan. Di ba? Kasi nga, kung gusto naman ninyong bumili, hindi ako mag-recommend ng mga ganon. Ayaw kung baka umabot yung punto or araw na sabihin ninyo na hindi naman pala epektibo, hindi naman pala gagana, ganon. Lalo tayong malagay sa langanin. Marami dito, marami. Kung gusto naman ninyo, meron, ipapakita ko, malayo lang dito. Doon sa tinatawag na Baliti Tree na nung napakalaking baliti po. Tapos ginawang na siya, yung open for tourism. Napakalaking baliti, may tubig, sapa na may ginawa ng simentado. Tapos napakaraming mga tilapia ba yun, yung mga isda na kumakain ng mga kugan-kugan sa ating paa, yung mga dumi sa ating paa. At ginawang tourist attraction na po yun. At doon talaga napakaraming binta. Ipapakita ko sa inyo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon kasi napakalayo po. Kapag nagmotor ako siguro, aabutin nyo ng 2 oras hanggang 3. Sumasakit yung likod ko kapag malayo yung pinag-drivean ko. At saka hinihingal ko. Kaya hindi ako nakakatiyak kung kailan ako makakapunta. Dahil palagi kong nagpupunta dati doon. Kapag mayroon akong mga bisita na mga pinsan ko, dinadala ko doon. Pinapakita ko doon yung mga binta. Napakarami po, mga panguntra, mga lana, langis, mayroon po talaga. Ngunit hindi ako 100% na sigurado na epektibo po yun. Dahil hindi po kasi nakasalalay lamang sa bagay o sa gamit natin yung mga ganong bagay. Alam nyo, hindi lang basta-basta na kapag mayroon ka, okay na. Kailangan kang maniwala, kailangan mong mag-alay, kailangan mong magdasal, bigyan ng panahon. Kailangan mo talagang, mga idol, na parang parte mo yun sa iyong buhay, sa iyong katawan. Tulad ng aking mga panguntrang gamit. Alam niyo bang gabi-gabi pinapakain ko po ito ng dasal? Kahit na simpleng dasal lang. Para manatili itong buhay at epektibo. Hindi po basta-basta kasi kapag mayroon na tayo, okay na. Kailangan natin na mag-alay, kailangan natin na magsakripisyo. Kailangan natin na maniwala talaga sa ating mga gamit. Yun talaga ang dapat natin na gawin. Hindi yung basta na lang tayong bumibili tapos mayroon na tayo, wala na, okay na. Pero mga bawal din kasi yung mga pangontra or katulad ng mga sinasabi nilang gayuma. Kasi dati may tindahan kami, may gayuma din kami dati pang tindahan. Ako mismo may gayuma ako pang babae talaga. Ngunit ilang beses ko na pong nalabag yung parang ipinagbabawal. Hindi mo pwedeng dalhin sa CR. Hindi mo pwedeng dalhin sa mga mababahong or sa mga babuyan, ganoon, sa mga manukan, yung mayroong sobrang mabaho yung paligid. Hindi pwedeng, hindi mo pakainin ng dasal. Hindi mo pwedeng
ano sa anong tawag dito, kapag nagbiyahe ka papunta ng ibang lugar, kailangan mayroon kang gagawin ng mga dasal dahil kapag dinala mo lamang yan, mayroong mawala ng visa. Yun yung nangyari sa mga gayuma na hawak ko dati. Meron ako maliit, bote. Tapos yung si Tatay Isaac pa rin yung nagbigay sa akin. Wala pa yun. Ilang buwan lang, nadala ko sa CR, nadala ko sa babuyan namin, sa Manukan. Bawal na bawal ang mga yon. Kaya wala yun, walang visa yun. Mas may visa pa yung ano ko, kakulitan. Yung parang tawag nito, yung sense of humor ko. Yun po ang dahilan kung bakit nagkaganon ako ng jowa. Hindi po dahil sa gayumang yun. Hindi ko na alam kung saan ko nalagay yung hindi ko na matandaan. Pero yung sa tindahan namin, talagang epektibo yun kasi magkakalapit lang yung mga tindahan namin dito. Ngunit yung tindahan namin talaga yung pinaka parang mabango. Yung alam nyo yung palaging doon bumibili yung kadalasan ng mga tao. So, yun lamang po. So, hanggang sa muli mga idol, ingat po tayong lahat. Peace out po.